polluted source. Pasensya na po kayo sa usapin po ng impeachment na to. Lagi po nating kinukut si Rufus Rodriguez kasi po wala po silang lusot kay Rufus Rodriguez dahil siya po ay Justice Committee mismo, no? Napakagaganda po ng mga binibitawan pong pananalita nito ni Rufus Rodriguez. At saka kaya ko po siya kinukut ngayon kasi kita nyo naman, nung una medyo bad trip tayo kasi ang gaganda ng mga punto niya nung mga unang hearing. Magaganda punto niya pero pagdating ng botohan, kasama po siya sa bumuboto pabor na ma-impeach sa impeachment po ni BP Sara. Pero ngayon po, hanggang sa botohan, ano pa po sila? Kasama po siya o mag-isa lang po siya na karamihan. Taliwas yung boto niya dito sa nakakarami. Okay, sa madaling salita mga kapatid, hindi po pipitsugi naman kasing abogado din itong si Rufus Rodriguez. Ngayon, kumpara kay Redon at saka kumpara rito kay sa Justice Committee Chair na si Luis Tro, ang layo po ng kaalaman sa batas nito ni Rufus Rodriguez. Para lang po magkaroon tayo ng ideya, no? Si Rufus Rodriguez po, bagamat pareho po sila ni Tere Redon. Kasi si Tere Redon ang parang ang astig eh. Si Tere Redon yung umiepal doon ng umiepal eh. O, para lang po kayo magkaroon ng ideya kung pagkakaiba po ng mga kwalifikasyon nila, eto na lang po, no? Si Rufus Rodriguez po ay graduate Bachelor's of Law sa UP College of Law, University of the Philippines, UP. Tapos siya po ay graduate magna cum laude sa New York Columbia Law School. At siya po ay top 17 nung siya po ay nag-bar exam. Yan. Tapos po, siya po ay pinakabatang naging law din, no? Sa San Sebastian College of Law. Ito pong mga katangian na to, hindi ka po gagawing din ng College of Law, lalo na San Sebastian. Mga sikat naman po ng mga College of Law yan. Nang mahina po ang pang-intindi mo sa batas. Kumpara po natin rito sa mga to, hindi po honor student, ika nga. Law nga to si Tere Redon, pero hindi po siya honor student at hindi po sila nag-top sa bar. Top 17. Putya, ilang ba yung pumasa sa bar nung panahon niya? Tapos panlabimpito siya sa pinakamagaling. Ganin din po si Luis Tro. Kaya po dapat yung kredibilidad po ng mga taong nag-i-interpret ng law, 'di ba? Sinasaalang-alang din itong committee na to. Kaya ako nakikita ko po rito, kahit po akusahan tayo, si BP Sara, yung kampo ng mga to na umiiwas, o si BP Sara po ay naghahanap na naman ng mga teknikalidad. Ganyan po talaga. Ang kaso po ay teknikalidad talaga yan. Di po ba? Bakit hindi mo hanapan ng teknikalidad yan? Okay. So malinaw po na nakabatay po sila dito sa polluted source. At ang nagsabi po ng polluted source, kasi ito si Rufus Rodriguez. Ganito po kasi, dalawa po yung pwede nyong paniwalaan, di ba? Si BP Sara, yung salita ni BP Sara, at saka yung salita ni Ramil Madriaga. So ngayon, ayon po sa dating law din at napakatagal na pong congressman,
Ito pong si Madriaga ay isa po siyang polluted source. Karamihan po, pagka polluted source po, sa mga normal po na kasuhan, sa mga normal po na judge, yung mga maalam po sa batas, hindi po masyadong binibigyan o hindi po masyadong binibigyan ng halaga pag sinabing polluted source ka. Okay, sino po ba yung kinukonsider na polluted source? Para lang po maunawaan natin kung bakit sinasabi to ng mga abogado, yung polluted source. Pag sinabi pong polluted source, eto po, in legal proceedings, magbigay lang po tayo ng mga meaning, no? A polluted witness o polluted source refers to a person who himself deeply involved in the crime or has a questionable background that suggests a strong motive to lie. O yan po yun, no? So, kinakailangan po yung mga witness, kaya nga po yung mga judge, maingat po dyan sa pagtanggap o yung testimonya ng mga witness, no? Masyadong maingat yung mga hurado natin, lalo na po mga judge sila. Palaaral na po yan. Ang problema kasi dito, bakit po pinalulusot nila? Ang ibig ko pong sabihin, sa meaning po ng polluted source o polluted witness, malaki po ang tsansa na ang taong ito ay magsinungaling. Yan po yung meaning, literal meaning, no? Kaya siya tinawag na polluted source or polluted witness. So, si Madriaga kabilang po dyan. Kasi, kaya ka polluted source o polluted witness, kasi may una, ayon sa dito, siya mismo ay masyadong involved dun sa krimen. 'Di ba? At itinuturo niya yung iba para po mawala po sa kanya yung bigat ng krimen. May kilala ko niyan, deeply involved in the crime. Kaya pwede rin po to, pag makikita nyo po, yung kakilala natin na sinasabing isa sa mastermind, tinuturo niya yung ibang mastermind, pero siya nililigtas niya na wala siyang kasalanan. So, magiging kapanipaniwala lang tong mastermind na to kung sasabihin niya, ako nga, may kinalaman ako dyan. Okay. Pero dito sa kaso ni Madriaga, dito po siya sa pangalawang description. Ito po, yung isang tao na questionable ang background. Okay. Dahil siya po kaya po siya mayroong malaki po ang tsansa niya na magsinungaling. Courts are generally not keen on entertaining such witnesses without high scrutiny for several reasons. Ito po yung mga dahilan bakit po hindi masyadong binibigyan ng halaga, no? Hindi masyadong binibigyan ng halaga ng mga korte yung mga polluted source o polluted witness. Una, lack of natural credibility. 'Di ba? The primary reason is the inherent bias or improper motive of the witness. Ano yung motibo ng witness? A polluted witness is often, una, co-conspirator. They may be testifying specifically to pin the blame on others and save themselves from prosecution. Pero sa pangalawa po, babagsak si Madriaga. Sa pangalawa po, eto, a convicted criminal. Their past history, kaya lang hindi pa yata convicted si Madriaga pero nakakulong na po siya, di ba? Their past history or dishonesty or serious crimes like kidnapping or murder. Di ba? Saktong-sakto kay Madriaga kasi kidnapping yung kaso niya. Creates a baggage of unreliability
that a skilled defense can use to establish reasonable doubt. So pag ito po ang uri ng witness, hindi ganong kinakailangan po nito, talagang maipakita po. Hindi po ipinagpapalagay dapat ng gagamit sa ganitong witness na normal lang ang lahat. Kinakailangan po ipakita niya na kahit po ito ay may mga background ng isang kriminal, kinakailangan ipakita po ng prosecutor o ng prosecution team na ito po ay nagsasabi ng totoo. Ano yung motibo niya? Kasi ang motibo niya po para hindi magsabi ng totoo ay ang laki, di ba? Tinitiyak ko sa inyo, inooperan po yan si Madriaga na pag tumistigo yan, mapapawalang sala siya sa mga kasalanan niya or mapapagaan yung kanyang kasalanan sa pagtistigo niya laban kay BP Sara. Okay. Dito po sa kaso po ng Pilipinas, nakalagay po rito yung kay BP Sara. This issue is currently at the forefront of impeachment hearing against Vice President Sara Duterte. The defense has officially labeled witness Ramil Madriaga a polluted source due to his alleged criminal history, arguing that this testimony should be discarded because it lacks the necessary integrity of such high stakes. So sa pagitan po, ito ngayon na nangyayari, no? Sa pagitan po ni Madriaga na nagsasabi na magnanakaw si BP Sara at kung ano-ano pang krimen, kasi parang Superman, lahat ng krimen alam niya. Sa pagitan po ni Madriaga na meron pong criminal background at sa pagitan po ni Madriaga na may nakakulong ngayon dahil sa mga kasong kidnapping, etc. At sa Vice President na pinagtiwalaan ng 32 million, no? Walang duda ang pinili po walang duda ang pinili ng ating pong mga congressman na paniwalaan ay yung pong may background ng kriminalidad na si Ramil Madriaga kaysa po sa isang vice president. Kasi parehong salitaan lang yan eh. Di ba? Wala namang maibibigay na ebidensya si Madriaga na pwedeng mag-corroborate sa mga akusasyon niya. Lahat na nga po ng sinasabing nakasama ni Madriaga, gumawa na po ng mga affidavit na hindi po nila kilala yan, hindi po kasama yan si Madriaga. Maski nga po yung kasama niya doon sa volunteer group ni BP Sara na ipaliwanag na po kung bakit po siya nakadalo o pinadalo dyan sa oath taking. Hindi naman po si Madriaga mismo pala ang inimbitahan. Kaya po siya napunta ron dahil yung inimbitahan po nakakilala ni Vice President Sara Duterte ay hindi po pwedeng makadalo. Yun lang po yung instance na nagkasama sila ni BP Sara. Ngayon po, yung mga gawa-gawang kwento, dito po pasok yun. No? May tendency po talaga yung isang polluted source kasi meron siyang purpose kung bakit po siya ay nagsisinungaling. Ito po ay definition po to sa batas. Kaya po yan, technical po yan na description ng isang polluted source o polluted witness. Yan po, may tendency o malaki po, dahil po sa kanyang questionable background, ay napakalaki po ng kanyang motibo para magsinungaling. Lalo na po kung siya po ay nakakulong at siya po ay dapat po maitanong po kay Madriaga, ano ba ang kapalit ng kanyang testimonya? Siya ba ay naging state witness
dahil sa kanyang testimonya. Kasi kung state witness siya, mapapawalang sala ba siya sa wala namang kinalamang krimen niya? May nakakulong po yan, different crime eh. Kidnapping eh. Kidnap for ransom eh. Oh. Dahil ba dyan, sa pagtestigo niya, mawawala na siya ng kaso sa kidnap for ransom? Kasi po, kung yan po yung kapalit nung pagtestigo niya kay BP Sara, talagang kitang-kita po natin yung motibo, no, ni Madriaga kung bakit po siya napapayag na tumistigo laban kay BP Sara. So usapin po to ng kredibilidad. Usapin po to ng sino mas credible, sino mas kapanipaniwala. Yung Vice President na binoto ng 32 million o yung isang taong nakakulong dahil sa kidnap for ransom. Sa normal po, alimbawa po, sa normal po na korte, hindi po papasa si Madriaga. Alam po yan ni Dilima, alam po yan ng mga backer ni Madriaga, ng mga abogado. Pero dahil alam po nila, ng tatayong judge ay hindi naman po mga abogado, mga katulad ni Lito Lapid, nila na mga kung sino-sino na bahala na yung mga kakampi nilang gumapang dyan sa Senado. Okay. Sa madaling salita, yung question din po, no? Kasi usapin din po yung pananaw ni Terry doon eh. Ang linaw po na sinabi ni Rufus Rodriguez na yung ginagawa nila, wag na tayo kasi tayo sasabihin bias eh. I-quote na lang po natin yung mga Justice Committee member. Ang linaw po na yung ginagawa nila ayon kay Rufus Rodriguez ay isang fishing expedition. Ngayon, ang fishing expedition po ba ay inaalaw? Legal po ba ito? Okay. Legal po ito. Kung yung mga hinagilap yung kaya nga ang tanong ni Rufus Rodriguez, yung sinabpina mo ba, Redon, na mga, anong tawag doon? Mga negosyo, hindi, mga korporasyon, yung mga hinihingi mo ng mga papeles ng mga negosyo ay nakalagay ba yan sa reklamo ng mga nagreklamo kay BP Sara? Nakalagay ba yan sa kanilang impeachment, sa kanilang articles of impeachment? Kasi bakit mo isasabpina yung mga records ng mga kumpanya kung hindi naman po yan isinama sa reklamo? Kung ganun pala, fishing expedition yung ginagawa nila. Hindi po tayo kasi tayo, akusasyon na nga natin yan, in fishing expedition eh. Pero sila mismo, kinu-question ng mga sarili nilang member. Fishing expedition to. At pag sa actual na po, ang fishing expedition, hindi po nyo po pwedeng papabasura po yan. Lahat po ng nakuha sa fishing expedition, dapat ibasura yan. Kasi naghanap kayo ng mga maikakaso. Samantalang, sinabi nyo nga, nasapat na yung sustansya. 'Di ba? Kayo po ay meron ng substance at forms. Sapat na yung forma, sapat na ang sustansya ng inyong impeachment. Kaya po, bumoto kayo ng 50-1. Sabay ngayon, maghagilap pa lang pala kayo ng ebidensya. Ang sinasabi, hindi po, kumpanya, iba pa yung law firm. Ikalawa, yung law firm. Wala po palang ganyan. Wala nagsasabpina sa mga papeles ng law firm dahil po
Yun na nga, bawal nga po yung lalabagin po niyan yung sa pagitan ng mga kliyente at ng abogado. Okay. Ikatlo, yun pong pinapasabpi na yung SALN. Tignan nyo po, 20 years. Ilang taon na po bang Vice President si VP Sara Duterte? Di po ba? May kinalaman ba yung SALN niya nung Vice Mayor at ng Mayor sa kanyang tungkulin ngayon? Ibig sabihin, siya po ay inyong ini-impeach bilang Vice President. Kaya po hindi sila nakikinig kay Rufus Rodriguez eh. Ngayon, nakita nyo, yan po yung katwiran ngayon ng kampo ni VP Sara. Sinabihan na sila ni Rufus Rodriguez na hindi natin pwedeng i-impeach si VP Sara bilang DepEd Secretary. I-impeach lang natin siya kasi hindi impeachable yung pagiging DepEd Secretary niya. Nangangatwiran yung magaling na si De Lima. Nangangatwiran na, hindi mo naman mahiwala yung pagiging DepEd niya. Sige. Yun sa DepEd, di ba? Eto, maihiwalay na natin. Pwede yun. Yung katwiran, pilosopo yun eh. Pero tama si Rufus Rodriguez. Hindi mo siya pwedeng impeach bilang DepEd Secretary. Tama rin yun. Ngayon, mas lalong hindi mo siya pwedeng impeach yung sa mga kasalanan niya nung siya ay Vice Mayor at Mayor. Kaya napakaliwanag po na yung SALN ay fishing expedition lamang. Okay? Kaya lahat po to, kayo rin po, no? Kung tatakbo man si VP Sara, kung tatakbo man siya sa Supreme Court, kayo rin po may kasalanan yan, kayong mga taga-Committee on Justice. Pinagpipilitan nyo yung hindi pinapayagan. Ikalawa, nagsasalita na sila ng unconstitutional. Si Attorney Sison, nagsabi na ng unconstitutional. Ano yung unconstitutional? Yung mini trial. Hindi naman sila nagsabi ng mini trial. Ang nagsabi po ng mini trial ay si Beatrix Luistro mismo. Siya mismo nagsabi na ito ay mini trial yung gagawin. Okay po.